natin yung mapapangasawa, the ideal wife, or the ideal qualities of a wife na siguradong mapupuri ng biyanan. The wife, in Proverbs 31, according to King Lemuel's mother, is a husband's treasure, asset, not liability. Can you imagine if your mother-in-law calls you a treasure? It means a lot. The wife in Proverbs 31 is good to her husband first. Inuuna niya ang kanyang asawang lalaki sa kanyang mga desisyon. Ano man ang kanyang gagawin, ano man kanyang pupuntahan, kanino man siya makikitungo, ang inuuna ng matinong asawang babae ay, ano ang magiging reflection nito sa aking husband? Magkakasino ako, ano ang reflection nito sa aking husband? Makikibarkada ako sa mga babaeng laman ng lahat ng disco, ano ang reflection nito sa aking husband? Mamimili ako ng mga alahas na hindi ko na-afford. Makikipag-contest ako sa mga classmates ko nung high school, pagandahan ng bag. Ano ang reflection nito at epekto nito sa aking husband? Makikipagkaibigan ako sa mga lalaki, sa aking mga workmates, sa aking mga kliyente. Ano ang reflection nito sa aking husband? Because a wise woman will always consider her husband first, above herself. At yun ang ibig sabihin ng submit to your husband. Hindi ibig sabihin magpapachimay ka, magpapaalila ka, sinasampal-sampal ka na, nakabaw ka pa. Ang submission doon is you submit your own desires and your own wants to the well-being and especially to the dignity of your husband. Ang matinong babae, hindi gumagawa ng anumang bagay na maglalagay sa kanyang asawang lalaki sa alanganin. At ang matinong babae, hindi lang dapat hindi gumagawa ng masama, dapat mukharing hindi gumagawa ng mali. Meron naman kasi nagsasabi, wala naman akong ginagawang masama. Oo nga, pero mukhang may ginagawa kang masama. Hindi sapat na wala kang ginagawang masama, pero mukha ka namang may ginagawang masama. Hindi ka dalaga, may kaladkad kang asawa, karangalan niya ang kaladkad mo kahit sa kasumuot, dapat din mukhang wala. At hindi lang dapat mukhang wala, dapat talagang wala.